As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin. Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, good evening po sa inyo lahat. At maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Dito po tayo ngayon sa Coach Jared Live. Paki-subscribe na lang itong ating channel mga kababayan. At meron din po tayong Facebook page, Pinasabat Newsroom. At meron din tayong Facebook page, Facebook group, Tambayan ng mga Kotseros. So paki-follow na rin po yung dalawang yan. Para lagi ko kayo updated sa mga ganap dito sa Pilipinas at sa ating channel. Okay. Game. Topic tayo. Dalawang topic to guys ha. Pinaghalo ko ulit sa isa. Kasi, ang dami nagtatanong eh. Ang dami nagtatanong kasi. Ang dami nagtatanong sa akin kanina tungkol sa Pakshilika. Pakshilika. Hindi ako yung nagsabi nun. Hindi ako yung ganun magsalita. Yung ganun magsalita ay si Amy Marcos. Si Amy Marcos Jackson. Ito kasi sabi ni Baba Bell, guys. Ayan. Marami nagtanong sa akin ito kanina. Ito dito sa Pakshilika. Sabi ni Trisha Sacred Field, may braces yan. Hindi, wala siyang braces. Baka maluwag lang yung pustiso niya. baka maluwag lang yung pustiso niya nung ni-record niya tong video na to. Kasi, pag nag-paksili ka siya, biglang tumalsik yung pustiso. Sa mga hindi, sabi ni Ate Elisa, hindi ko pinanood yan. Mapapanood mo ngayon. Okay. Game. Actually, marami din naman kasi nagtatanong sa akin tungkol sa Paksilika. So, ano na natin? I-ano na natin? I-topic na natin. Okay, game. Pakinggan natin si Amy Marcos. May nagtatanong tungkol dyan sa Paksilika. Pax nga ba talaga? Pax siya. Mukhang ilang beses siya nagkamali dyan sa Paksilika na yan kasi parang may emphasis eh. Parang may emphasis. Oo. Paksilika. Ang daming nagtatanong tungkol dyan sa Paksilika. Pax nga ba talaga? O pox? As in chicken pox, smallpox, at lahat ng sakit. Sakit sa ulo. Nung una, ang sabi, North Luzon Corridor, mag-i-invest daw ng bilyon-bilyon yung mga Amerikano. Tuwan-tuwa naman tayo kasi kahit papano magkakaroon ng manufacturing, maraming trabaho, datong para sa Pilipinas. Abay, nagbago na. Ngayon, Paksilika o pox nga ba? Dahil, ang sabi nila, napakarami daw na inaasahan ng mga rare earth na kinakailangan sa Anong rare earth? Anong rare earth? Rare earth minerals. Anong rare earth ang pinagsasabi? Rare earth minerals kasi yun. Yung rare earth minerals, yan yung ginagamit usually sa sa semiconductors. Oo. So mga nickel, yan. Yan mga pang Kaya nga silica. Kasi nga semiconductors ang niyan. Sa automotive, sa computer, sa mobile, lahat yun nangangailangan ng mga rare earth panggawa ng mga magnet at iba pa. Yung rare earth, hawak lahat ng China. Ngayon, nanganganib ang... No, fake news. Fake news. Hindi hawak lahat ng China. Actually, kung tutuusin, maraming rare earth minerals ang China. Pero, hindi kasi lahat yon galing sa kanila. Ang sabi, tulad nito, sa Pilipinas pa lang 90% ng nickel natin napupunta sa China. 90% ha? So, ibig sabihin mga kababayan, noon pa nagmimina.
Actually, iba pa nga dyan, illegal ang pagmimina. Hmm. So paano nyo sasabihin na delikado to sa bansa? Actually, sige mamaya. Oo. But anyway, tuloy muna natin to kay Aimee. US at wala silang rare earth. Guess what? Ang Pilipinas, ang dami-dami pala nating rare earth, byproduct ng nickel, ng copper, ng kung ano-ano. Kaso, ang dumi-dumi pala nun, environmental hazard, kakalkalin yung buong bundok. Isa pa, para salain, kinakailangan pala ng tone-toneladang tubig, galong-galon. Mauubos ang pantabangan, anggat, magat, lahat-lahat, talaga uubusin. Paano lang yung ating mga magsasaka na ngayon pa lang, sabi nga, umuulan na lamang kapag may bagyo. Higit sa lahat, ang laki ng problema kasi uubusin din lahat ng elektrisidad unless makaproduce tayo ng bagong kuryente. Saan kaya manggagaling yun? Isipin mo buong Central Luzon kasi doon daw sa New Clark City. Kaya, Sige. napapaisip ako, Pax Silica ba o Pox Silica yan? Naku, ang Napapaisip siya pero naman sa Robin Padilla, walang isip. Okay. Hindi lang kasi siya ang nagsasabi niyan. Siyempre, sa mundo ng mga DDS, kokontra sila dyan kasi, tawag dito, kasi mga kababayan, ayaw nila ng ayaw nilang merong magagawa ang administrasyon para sa Pilipino. Kasi ang gusto nila, isipin ng mga Pilipino na walang ginagawa ang gobyerno para sa kanila. Kapag nangyari yan, hindi makakapag-credit grab ang mga Dutertards kasi malinaw na ngayon siya ginawa. Panahon ni PBBM. Well within the administration of President Bongbong Marcos. At saka tinrabaho niya yan ng ilang taon. Di ba nung ang kampanya pa nga niya nung tawag dito? Hindi pa niya sinasabi yung Pax Silica during the time nung campaign 2022. Pero ang sinasabi niya is the idea na parang Pax Silica. Oo. Yung miminahin internally, yung miminahin sa Pilipinas yung mga rare earth minerals. Tapos tayo na rin ang tawag dito, tayo na rin ang aayos, tayo na rin ang maglilinis. Tayo na ang magpo-produce. Hindi natin siya i-export ng raw. Kasi kapag pala raw, pag raw materials, mga babayan, mas mura ang bentahan kesa kapag na-produce na. Pag naayos na, pag tawag dito, pag na-refine na at naayos na, mas malaki ang bentahan. Ngayon kasi nagbebenta tayo ng same produkto, same product, or nga lang siya naka-or. Ganun siya. So ang purpose ng Pax Silica, number one, dito na ipaprocess yung rare earth minerals. At kapag dito pinrocess, dito na rin gagamitin kasi andito rin yung mga factories ng semiconductors. So kung ikaw negosyante ka at gusto mo magpasukin ng semicon business, kung dito na miminahin, dito rin siya ipoproduce, dito rin na siya i-assemble, dito na lang, mas mura. 'Di ba? Kasi wala na akong logistics na gagastusin, wala na akong gagastusin gasolina, wala na akong gagastusin mas matipid ako sa oras kasi andi dito na lahat kung kapitbahay ko lang yung gagamit. Pagkamina, ipoprocess, pagka-process, andyan lang sa kabilang pinto andyan lang sa kabilang warehouse yung assembly. O andyan lang, mas mura. So, mga kababayan, kung tutuusin, itong Pax Silica, maganda ho ito para sa Pilipinas. Akala ko ba gusto nyo maging parang Taiwan? Bakit ngayon nagrereklamo kayo kung kailan ginagawa na tayong parang Taiwan? Mga kababayan, Taiwan ang number one producer ng semiconductors. Gusto niyo ng buhay first world pero ayaw niyo ng industriyang first world. Anong kalokohan 'yun?
Di ba? Anong kalokohan yun? Hindi lang naman si mga DDS ang nagrereklamo. Kasi again, iba-iba ang motibo nito. Si yung mga DDS, kasama ni Amy Marcos, ang gusto nila, walang magawa. Ba't ganyan mukha ni Amy? Ba't tabingi? Ba't nakababa yun dito sa kalahati? Pansin nyo? Parang nakababa itong kalahati. Parang may stroke. Anyway. Yung mga yung mga nakaka-bother ba, Chel Bautista? Anyway, ito nga si Amy, yung mga DDS sa katulad niya, gusto lang niya na na siraan ang administrasyon para ang isipin ng mga Pilipino walang ginagawa ang administrasyon para sa kanila. Pero meron pang isang grupo na nanggigigil din dito sa Paxilica. Yung mga komunista. Ayan, sabi ng kilasang magbubukid ng Pilipinas, mga komunista yan. Paxilica will fuel land grabbing, displaced farmers, and threaten country's food security. Anong food security? Pinagsasabi nito. But anyway, land grabbing daw, displaced farmers, etc. etc. Oo. Meron pa sinasabi ang LFS naman. LFS naman tong isa. Yan. Habang nagsisiksikan na mahihirap at walang lupa magsasaka, mga magsasaka, nagpapalawak ng lupa, ilalaan para sa AI hubs at weapons manufacturing. Payag ka dun? So, dalawang grupo to na gustong siraan ang Paxilica. Actually, unlikely sila alliance kasi si yung mga DDS ayaw daw sa komunista, sabi ng mga DDS, ayaw namin sa komunista. Sige, fine. Tapos yung mga komunista, ayaw namin sa mga DDS, bla 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 bla. Pero dito sa issue na to, nagkampihan sila, guys. No joke. Dito lang naman sa issue na to, guys. Pero ano ba ang tunay na kwento? Okay. Pakinggan natin ang sagot ng ating gobyerno. Okay. Ito, summary na lang to, ginawa ng GMA. Dagdag kita para sa bansa, trabaho sa mga Pilipino at pagkakataong matuto sa research development ang pambenta ng Amerika sa itinatayo nitong Artificial Intelligence o AI Hub sa New Clark City. Pero dahil takaw tubig at takaw kuryente, pinangangambahan ng ilan ang epekto nito sa kalikasan at pagmahal ng singil sa kuryente. Bukod pa yan sa posibleng epekto sa mga magsasaka at katutubo sa Tarlac. Nakatutok si Maris Umal. Sa isang bahagi ng New Clark City, sinisimulan ng i-develop ng Amerika ang isang Artificial Intelligence o AI Hub sa ilalim ng Paxilica Initiative. We have some really big plans to bring American business, jobs, investment, assistance, and so much more to the Filipino people. Kabilang din ito sa mga pinag-usapan ni Pangulong Bongbong Marcos at U.S. Secretary of State Marco Rubio kahapon. Ang ideya maglalagay rito ng mga AI processing o data centers na may mga supercomputer na totoong nag-iisip at naghahanap ng mga sagot sa mga tanong nyo sa AI o gumagawa ng mga AI photos at video. Hindi pa kasi yan kaya ng mga chip o utak ng ating mga cellphone kaya doon ipinapadala. Pero kailangan din ng mga chip o utak ng mga supercomputer ng AI data centers, kaya tumaas lalo ang demand at presyo nito worldwide. Sa planong Paxilica sa AI hub na rin sa New Clark City gagawin ng mga chips na nangangailangan ng mga mineral. Nang ilan, pwedeng minahin na lang at iproseso sa Pilipinas. 3 industriya agad ang lilikha ng trabaho dahil sa Paxilica na magdaragdag ng kita sa ekonomiya at sa tax collection. Ang pinaka-importante dito, our critical minerals. Tapos number 2, our world-class workers. Tapos number 3, yung ating strategic location. Hindi na natin sila i-export ng unprocessed. Mapaprocess natin sila rito. Yung value add ay nandito sa Pilipinas. Sa atin ngayon. Pagkakataon din ito para di mahuli ang Pilipinas sa mga bansang bahagi ng world ship market at maturuan. Uy, nangyari. Bakit tumigil? May internet naman ako.
para magawa yan. Pero anong kapalit? Dahil supercomputers nga ang ginagamit ng AI, takaw kuryente ang mga ito. Ang tanong sa isang AI chat app halimbawa, 10 beses na mas power hungry kaysa sa tanong sa search engine. Mas matindi ang AI photos at videos. Pero giit ng Department of Trade and Industry o DTI, may hiwalay na pagkukunan ng kuryente ang AI hub. These are additional pagdating sa mga power. Hindi ito yung mga kukuha dun sa ating existing power na mga Sa grid. power capacity. Gayunman pangamba ng Makabayan Block, maaaring itulak nito Wait, I think, if I'm not mistaken, nakita ko sa isang article na ang power na kukunin ng Pax Silica ay manggagaling sa renewable energy. Tapos, tama ba? Renewable energy siya eh. Parang solar fields yata ang gagawin. Wait. Wait lang, hanapin ko. Ayun, ito nga. 3 gigawatts. Sila mismo ang gagawa para sa sarili nila. Gagawa sila ng sarili nilang grid na renewable energy. Yan, oh. Pax Silica to build own power sources to cover 3 gigawatt energy needs. Oh, sila may ano niyan. Problema na nila yan. So, tapos na yung issue sa kuryente. Sabi ni Aimee, kakain daw napakaraming kuryente at tubig. O sige, so nasagot na yung issue ng kuryente. Okay. Next. Next. Tuloy. Power capacity. Gayunman pangamba ng Makabayan Block, maaaring itulak nito ang singil sa kuryente sa Pilipinas sa pinakamahal sa Actually, buong hindi. Asya. Actually, Takaw hindi. tubig din ang AI hub kung ang Kung tutuusin, mga babayan, kung 3 gigawatts yun, tapos hindi nila magagamit lahat, pwede nila ibenta sa Pilipinas yun. Kasi renewable energy yan eh. Renewable energy yan. So, kung renewable energy yan, hindi yan covered ng grid. Ngayon, kung nagpo-produce ka ng kuryente, tulad tayo ngayon, mga babayan, kung meron tayo naka-solar dyan, naka-solar ang house nyo, kapag naka-solar kayo, minsan, yung solar nyo, nagbibigay din ng kuryente sa grid. Bakit? Kasi meron kayong hindi ginagamit. Yung kuryenteng directly kumukuha ng yung mga appliances nyo na direktang kumukuha ng kuryente sa sa solar nyo, syempre yan, hindi nagkokonsumo sa grid. Yung hindi niya nakokonsumo, babalik yun sa sa grid. Sa Meralco. Wala. Edi, nakatulong ka pa. Diba? Masyadong pinupolitika na itong mga komunista na ito eh. cellphone kasi Adidas, nagiinit pag sobrang ginagamit, lalo ang AI centers. Kaya may cooling system ito na sa ilang malalaking center ay gumagamit ng hanggang 5 milyong galon ng tubig kada araw. Kailangan kasing malinis lagi ang tubig nito para walang duming bumara. Kaya nangangamba ang ilang environmental group. Hindi natin kailangan ng verbal assurance. Ang kailangan natin, scientific data. Saan kukunin yung water supply. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, na mga ngasiwa sa proyekto, hindi sila aagaw sa groundwater ng komunidad kundi gagamit ng tubig ulan. Magkakaroon tayo ng impounding technology o impounding dam area. So, pupunuin natin ang mga yan para yan ang magamit. Kung may surplus kami, pwede pa namin i-share ito sa mga community around. Actually, ginawa na ni PBBM yan. Parang meron siyang kailan ba niya binuksan? Meron siyang pilot project sa Palawan yata. Nakalimutan ko, parang doon yata. Yung kauna-unahang water impounding irrigation system. Isang malaking dam siya. Tapos yung dam na yon, yun ang nagtutubig sa mga surrounding tawag dito, surrounding areas. Puno na nga yung dam eh. Puno na nga yung dam eh. Nakakapag-irrigate na eh. No joke. Yeah. Ipunin talaga yung ulan. Man at may. Yun talaga ang gagawin. Puntaan nyo. I-google nyo. Sa Palawan. Ginagamit na siya ngayon pang irrigation.
Pero finormalize lang recently yung opening niya. Pero ginagamit na siya. So, yun. 'Di ba? Kung may ganung technology o may ganung sistema, tapos kung makakatulong pa sa mga nakapaligid doon sa sa New Clark City, o di nakatulong pa sa inyo 'yun. Actually, mga kababayan, kung negosyante ka, mas iisipin mong hindi ka malugi. So gagawin mong lahat para hindi ka malugi. Kung kailangan mong gawin yung mga dam na yan at ang mga tawag dito, mga pang-ipon ng tubig, gagawin mo yun. 'Di ba? Nung nagrereklamo tayo sa baha, ngayon gagamitin mo yung baha para sa ikabubuti ng Pilipino, ayaw nyo namang gawin. My goodness. Hindi pwedeng ganun. 'Di ba? So, tuloy natin itong video. Surplus kami, pwede pa naming i-share ito sa mga community around. Pero paano kung tagtuyot? Sabi ng palasyo, tiniyak ng National Water Resources Board na may sapat na water source sa lugar at prioridad ang mga residente. Sinagot din ng BCDA ang pangambang may mga maaagawan ng lupa. Around 20,000 ITAS ang madidisplace dito sa pagpasok ng PAC Silica. At syempre, hindi lang mga ITA, kundi mga magsasaka. Hindi po totoo to. Ang Saan na kaya na nakuha yung number nila, no? Yung mga komunista na to? Saan kaya na nakuha yung numero nila? Yung 20,000 na yun. 'Di ba? Parang invento lang yung numero. Sino ba to? Ano bang grupo to? At syempre, hindi lang mga ITA, kundi mga magsasaka. Hindi po totoo to. Ang proyekto pong ito, unang-una ay nakatitulo na sa BCDA. So it's a public land. Na po, wala po ancestral domain title doon. Kaugnay naman ng mga agricultural land na maapektuhan, may mga nakahandang livelihood program at modern urban farming. Wala pa kung 10 dito ang maapektuhan na farmers, pero more than 200 naman po ang ma-generate na employment. Dagdag epekto sa kalikasan ng posibleng ingay ng mga cooling systems, generators at mga industrial fan. Maaari talagang maepektuhan, halimbawa yung mga ibon. It's very disturbing. Meron pa siyang i-emit na noise pollution. Sige, isipin natin mga ibon. Ang mga ibon. Maiingay yung mga ibon, guys. So wag tayo magnegosyo, wag tayo magtrabaho. Maiingayin mga ibon, sobra. Parang hindi pwedeng lumipad ang ibon. Grabe siya, ibon talaga. Yun talaga ang Grabe naman. Diyos ko. Kawawa naman yung mga ibon, Lahat po ng mga projects namin, kumukuha ng ECC. We will comply with for sustainability na compliant kami sa environmental regulations. Giit pa ng DTI, bagaman may mga data center, mga pabrika ng computer chips ang talagang focus. Hindi ito tungkol sa pagtatayo ng data center dito sa Pilipinas. Ito ay pag-manufacture ng mga components. Ibang issue pa kung babaratin ba ang Pilipinas sa makukuhang mineral, gayon din sa bayad sa paggamit ng lupa. Halimbawa, 2 taong rent-free ang AI Hub. Pero ayon sa DTI, karaniwan ito sa malalaking land project dahil wala pa namang kita sa unang mga taon ng pagpapatayo. At kung gusto raw malaman talaga kung lugi ang Pilipinas sa kasunduan, nakapost sa website ng Board of Investments ang mga dokumentong kaugnay ng framework. Bagaman inaayos pa ng BCDA ang panghuling lease agreement. Mariz Omali, Nakatutok, 24. Ay, nako. Nakakatawa yung ibon. Nakakatawa yung ibon, guys. Promise. Oo, yun talaga yung pinaka nakakatawang argumento. Siguro yung sa kuryente tsaka sa tubig, I think those are legitimate concerns. Pero kung maa-address naman yun safely and with respect, pagrespeto din sa ating ancestral communities, etc. Hindi na issue yun.
Mm. Lalo kung sila pa yung magiging producer ng sarili nilang kuryente at tubig. Wala nang issue yun. Kasi wala namang at saka ito nga ito yung sa akin mga babayan. Gusto nating lahat ng first world lifestyle. Diba gusto natin yun eh. Bakit di tayo maging katulad ng Singapore? Bakit di tayo maging katulad ng Taiwan? Bakit di tayo maging katulad ng ganito? Etc. etc. What have you? Ang problema mga babayan, ayaw nyo naman ng industry ang first world. Di ba? Ayaw ng industry ang first world. Gusto nyo maging katulad ng Japan, pero ayaw nyo magkaroon ng nuclear power. Sa Japan, ilan ang nuclear power plant dyan? 17? 18? Gusto nyo maging katulad ng South Korea, pero ang South Korea, ang daming nuclear power plant dyan. Di hamak, mas maliit pa sa atin ang South Korea. Hindi pwede. You cannot have, you cannot bake your cake and eat it too. Di ba? Kung gusto mo kung gusto mo ng first world na buhay, kailangan mo sumakripisyo para sa first world buhay na yun. Gusto nyo ng trabaho, pero ayaw nyo magnegosyo mga kapitalista. Anong klaseng katangahan yan, mga komunista kayo? Anong kabobohan yun? Maski nga si Deng Xiaoping, na-realize niya yun eh. Hindi pala pwede maging 100% komunista ang China kasi magugutom ang mga tao. Kaya siya pumayag dun sa Kaya siya pumayag na magkaroon ng investment sa sa China. Nagpaka-kapitalista ang China. Salamat sa super chat, Jasmine. Sabi niya, ang pag-angat ng bansa ay hudyat ng pagbagsak ng mga korap na politiko. Gusto na lang manatiling mahirap ang bansa para madaling utuin ang mga Pilipino sa naratibo na galit sila sa progress na nangyayari sa bansa. Yeah. Salamat sa super chat pala, by the way. Di ba? I mean, anong trip nyo sa buhay? Anong trip nyo sa buhay? Sasabihin nyo, bagsak ang ekonomiya. Ngayon papasok ang mga kapitalista sa Pilipinas para iangat ang ekonomiya. Sabihin nyo, ay masyado maraming kapitalista. Ay sura ulo. Baliw. Gusto ng mas murang kuryente pero ayaw ng nuclear power. Baliw. Ano kabobohan yun? Again, mga babayan, kung gusto niyo ng kung gusto natin ng first world lifestyle, we have to do first world activities of first world industries. Di ba? Buti nga nag-aalisa ng mga kapitalista sa China ayaw yung saluhin yun. Baliw. Parang baliw nakaka-insulto ng common sense. 'Di ba? Kaya ang hirap maging komunista, mahirap na nga maging DDS, mas mahirap pa maging komunista, guys, promise, no joke. Parang walang pinagkaiba eh. Parehong radikal. So 'yun. So mga babayan, I think we should give this Pax Silica the benefit of the doubt. Siguro may mga tao lamang na ayaw paunlarin ang Pilipinas. Para siguro dahil baka ma-credit si Bongbong Marcos, si presidente, ma-credit siya sa achievement, or baka dahil, ewan ko, baka wala. Ayaw lang talaga nilang maging progressive ang Pilipinas dahil mga komunista nga sila. At ang gusto nila gobyerno nila ang tao dito, ang mapapansin. Pero yun talaga yun. Natawa pa nga ako yung akbayan daw ipapa congressional hearing yung Pax Silica. Yung akbayan. Alam naman natin yung akbayan, yung tight yan sa tight sila sa mga komunista
Oo. Tight pa rin sila sa mga komunista kaya minsan, alam mo na, may mga ganyan-ganyan. Pati nung ni-research ko siya sa US ang kumukontra din yung mga liberals eh. Yung mga Democrats. Oo. Yung mga Democrats ang pumapalag. Si Ocasio-Cortez. Yan. Sila rin na pumapalag sa Pax Silica eh. Sila sabi, dumudumi daw yung tubig, bla bla bla. Malay ba namin kung saan yung hinugot? Meron pa siyang drama eh. May nung nasa hearing, pinakita niya yung isang bote ng tubig, isang garapon ng tubig. Tapos sabi niya, produkto daw to ng Pax Silica. Ha? Mali ba namin kung kinuha mo lang yan sa kanal sa likuran ng bahay mo, di ba? So, yun yung yun yung parang nakakatawa din sa drama niya na yun. What the heck, di ba? Oo. What the heck? I mean, konting utak naman. Again, kung gusto ng Pilipinas ng ng first world country, we should try to aspire, or at least we should aspire for the first world industries. Yun lang yun. Kasi kailangan maging ganun eh. Hindi pwedeng utak third world ka pa rin. 'Di ba? So, yun. So, actually, hindi naman natin topic yun. Ang topic talaga natin itong kasunod. Oo. May mga nagtanong lang kasi kanina, so, ipapahiwalay ko na lang yung Pax Silica kay Kina. Kina, ikaw na bahala mag-split, ha? Pakihiwalay na lang yung Pax Silica na topic. Okay. Ano daw? Sacrifice heritage for progress, sabi ni 51 billion movement. Ito na lang, ganito na lang. In line dito sa sinabi na yan ni 51 billion. Ang mga Pilipino gusto ng mas magandang transportation system. 'Di ba? Nung nagpunta kami ng Japan, ang ganda ng transport system ng Japan. Nagpunta kami ng Malaysia, ang ganda ng transport system ng Malaysia. Matraffic din. Lalo sa Malaysia. Matraffic din sa Malaysia, pero maayos ang transport system. Kumbaga, alam mo kung saan ka sasakay, alam mo kung saan ka pupunta. I mean, madaling makasakay, yung public transport nila madali. Singapore, ganun din. May mga traffic din naman, pero maayos ang transport system. Sa US din, kahit nata-traffic, maayos ang transport system. Marami nga lang unscrupulous individuals. Ang daming tao doon na, like, isang beses nag-aabang ako ng bus, yung katabi ko, nagmamariwana. Ganun ba? Isang beses sumakay ako ng tren, yung isang lalaki biglang nagsirko-sirko doon sa sa baras. Tapos parang nagsisigaw siya, parang unggoy, ganun. Ewan sa kanya. Matya gumanon, may topak yata. Marami lang scrupulous individuals. Pero sa Pilipinas, gusto natin ng magandang transport system, pero ayaw nating bitawan yung heritage tulad ng jeep. Di ba? Alam niyo ba na isa yan sa nagpapasikip ng kalsada yung jeep? May nakita ba kayong jeep sa sa first world countries? Wala, di ba? Bakit kaya? So, kung gusto niyo na mas maayos na na transport system, number one, kailangan i-improve natin yung mga tao dito. Mas maraming public transport, 'di ba? Kasi mas maraming pwedeng isakay, mas marami kang pwedeng ibiyahe. And one thing, i-modernize na lang yung jeep. At actually, kung ako tatanungin, i-regulate ang jeep. Bawasan, sobrang dami. Sobrang daming jeep. Pero magrereklamo. Sabihin, kukuhanin, tatanggalan nyo na naman kami ng trabaho, mga jeepney driver, bla 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 bla. O, di ba? Magdadrama. Sabihin, kawawa naman sila. Ano ba talaga? Gusto niyo ba ng progreso? Kung gusto niyo ng progreso, dapat sumakripisyo. You cannot bake your cake and eat it too. Yung nga pag-modernize lang ng jeep eh. Langya. Pahirapan eh. Pag-modernize lang
Daming reklamo. Hanggang ngayon, hindi magawa-gawa. Hindi ma-execute. Oh. Anyway. Hindi naman sa hindi naman sa galit ako sa mga jeepney driver. Hindi. Hindi yun ang punto. The point is, mga kababayan, kung gusto nyo ng first world country, you have to make first world industries. Hindi pwedeng Hindi pwedeng ka lang. 'Di ba? Kailangan sumakripisyo ka para sa progreso.